Ang alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay isa sa pinakakomplikado at mahalagang isyu sa gitnang silangan. Upang mas maunawaan ito, kailangan bumalik sa kasaysayan, politika, relihiyon at iba pa. Narito ang isang mahaba at detalyadong kwento kung bakit naging magkaaway ang dalawang bansang ito mula sa pagkakaibigan patungong alitan. Noong bago ang 1979, magkaibigan pa ang Iran at Israel sa ilalim ng pamumuno ng Shah Mohammad, isang pro-Western na leader. Suportado ng Iran at Israel, ang dalawang bansa ay may malapit na ugnayang diplomatiko, militar at pang-ekonomiya. Bakit sila magkaibigan noon? Pareho silang kalyado ng Estados Unidos. Nagsusuportahan sila sa pagkontra sa mga Arabong bansa gaya ng Egypt, Syria at Iraq, ang karaniwang laban sa Israel. Nakikinabang ang Iran sa teknolohiya at agrikultura ng Israel habang nakikinabang naman ang Israel sa langis ng Iran. Ngunit ang Revolusyong Islamiko noong 1979, naganap ang Iranian Revolution. Pinatalsik ang Shah Mohammad. Pinalitan siya ng Ayatollah Ruhollah Khomeini, isang matinding kalaban ng Western influence. Pagkaupo ni Ayatollah, pinutol ng Iran ang relasyon sa Israel. Tinawag niyang Zionist regime. Ang Israel ay tinuring dito bilang kaaway ng Islam at ipinagbawal ang anumang pakikiugnayan sa Israel at sa mga taga-suporta nito. Simula noon, naging doktrina ng pamahalaan ng Iran ang pagiging anti-Israel. Patamo na ideolohikal na dahilan ng alitan sa pagitan ng Iran, naniniwala silang ilhitimo ang estado ng Israel at ito ay tinatag sa pamamagitan ng pag-aagaw sa lupa ng mga Palestino. Sinuportahan ng Iran ang mga grupong lumalaban sa Israel tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas at Islamic Jihad sa Gaza. Tinuturing ng Iran ang sarili bilang tagapagtanggol ng mga Muslim laban sa pananahop ng Israel. Sa panig ng Israel naman, tinuturing ng Israel ang Iran bilang pinakamapanganib na banta sa kanilang seguridad. Lalo na dahil sa nuclear program ng Iran, takot ang Israel na baka gumamit ng armas nuclear ang Iran laban sa kanila. At hindi direktang naglalaban ang Iran at Israel sa kanilang mga teritoryo. Pero naglalaban sila sa iba't ibang lugar sa gitnang silangan, kabilang dito ang mga lugar ng Lebanon, Syria, Gaza. Sa Lebanon, tinutulungan ng Iran ang Hezbollah na ilang beses na lumalaban sa Israel. At sa Syria kapos-angkot ang Iran at Israel sa digmaan sa Syria. Tinutulungan ng Iran si Bashar al-Assad habang ang Israel ay sumusugod sa mga pasilidad ng Iran sa loob ng Syria. Maging sa Gaza, sinusuportahan ng Iran ang Hamas at Islamic Jihad na paulit-ulit na naglulunsad ng rapid attack sa Israel. Isa sa mga pinakamainit ni isyo ay ang programang nuclear ng Iran. Sinasabi ng Iran na para itong isang enerhiya at medisina at ang Israel ay naniniwalang ito ay panakip-butas para makabuo ng nuclear bomb. Dahil dito namamuna ang Israel upang hadlaman ang Iran sa United Nations. Ayon sa ilang gulat, ang Israel ay nagsagawa ng covert operation tulad ng pagpatay sa mga Iranian nuclear scientists. At sa panahon ni Netanyahu at Khamenei, habang tumatagal lalong tumitindi ang tensyon, si Netanyahu, Prime Minister ng Israel, matindi ang retorika laban sa Iran. Ilang beses siyang nagbabala sa international community na huwag pagkatiwalaan ng Iran. At si Khamenei, Supreme Leader ng Iran, patuloy ang mga pahayag na dapat mawala ang Israel sa mapa, bagay na lalong magpalala ng tensyon. Kaya naman ang epekto sa buong daigdig, ang alitan ng Iran at Israel ay hindi lang usapin ng dalawang bansa. May epekto ito sa relasyon ng US sa Middle East, pandaigdig ang seguridad, lalo na kaugnay ng nuclear, kalagayan ng mga Palestino, ekonomiya ng langis at posibilidad na pagbabago. May mga nagsasabing posibleng magkaroon ng pagbabago. Kung magkakaroon ng bagong pamuno sa Iran o Israel, magkakaroon ng komprehensibong kapayapaan sa pagitan ng Israel at mga Arabong bansa. Magbabago ang strategikong interest ng mga bansang makapangyarihan tulad ng US, Russia o China. Ngunit sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, tila malabo pa ang pagkakasundok. Ang kiduaan ng Iran at Israel ay hindi simpleng away ng dalawang bansa, kundi buman ang kasaysayan puno ng trahedya at pagbabago ng gobyerno, mga relihiyon at ideolohikal na paniniwala. Sa gitnang silaman habang hindi nagbabago ang mga paninindigan ng dalawang bansa, mananatiling mainit ang tensyon at maaaring magdulot na mas malawak pang digmaan kung hindi ito mapipigilan.